Mga kapuso, hindi sinanto ng isang magnanakaw ang Huwebes Santo. Pero hindi siya inurungan ng may-ari ng niloobang bahay kaya nagkahabulan sila at nagkabarilan. Nahuli kamyan at nakatutok si John Consulta. Mag-aalas 7 ng umaga nitong Huwebes Santo nang magatakbo sa San Miguel, Bulacan ang isang lalaki nakaberde na may baril at tangay ng mga gamit. Nakikipagbarilan sa kanya habang humahabol ang isang lalaking nakapula. Ilang saglit pa, umatras ang humabol pabalik sa pinanggalingang bahay. Hindi nahagip ng CCTV pero nagtamo na pala siya ng tama sa dibdib at agad isinugod sa ospital. Si suspect ay pinasok siya doon sa loob ng bahay niya. Yung bahay kasi ay may tindahan sa gilid, no? And then doon siya tinutukan, then nanlaban tong si victim hanggang tumakbo siyang mabilis papunta ron sa kanyang sasakyan to get his firearms. Then nagbarilan silang dalawa nitong si suspect. Sa follow-up operation ng pulisya, nasukol ang suspect sa isang sementeryo sa lugar kung saan ito tumakbo at nagtangkang magtago. Less than 24 hours, we were able to arrest the suspect. At nakuha rin natin yung baril na ginamit niya during the shooting incident. Sinisikap pa namin makuna ng pahayag ang suspect. Sa ngayon ay wala na sa panganib ang biktima. Positibo niyang kinilala ang suspect na kanyang nakabarilan kahapon. Natukoy ito bilang bagong laya sa kulungan. May mga information tayong na-receive na ito ay involved na rin sa mga robbery incident dyan sa Bulacan. Tingnan rin natin baka dito sa nearby provinces, malapit kasi yan sa Nueva Ecija and Pampanga. So, yan yung mga bine-verify pa natin as of this time. John Consulta, nakatutok 24 oras. Nakatakdang pagbutohan ng United Nations Security Council ang isang resolusyon para protektahan ang commercial shipping sa Strait of Hormuz na kontrolado ngayon ng Iran. Nakatutok si Ian Cruz. Kasunod ng babala ni US President Donald Trump, natitindi pa ang pag-atake sa Iran sa susunod na 2 o 3 linggo. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Inasinta ng airstrike ang isang tulay sa Iran na kumukonekta sa Tehran at lungsod ng Karaj dahilan upang may mga masugatan. Ito pa naman ang pinakamataas sa tulay sa Middle East at pinasinayaan ngayong taon lang. Sunod na mga atakehin ng Amerika ang electric power plants sa Iran. Ayon kay Trump, kung hindi pa kikilos ang liderato ng bagong rehimen doon. May mga bagong pag-atake rin ng Iran sa Israel na kaalyadong bansa ng Amerika, dahilan upang mawasak ang ilang gusali sa isang lungsod. Sa hiwalay na lungsod naman, isang kindergarten school ang napinsala ng rocket attack. Ayon sa local reports, nagmula naman sa Lebanon ang naturang rocket. Ang higit isang buwanang palitan ng atake sa pagitan ng Amerika at kaalyadong Israel laban sa Iran nagresulta sa paghigpit sa Strait of Hormuz na daanan ng supply ng krudo at dahilan ng pagsipa ng presyo ng langis. Naghain na ng resolusyon ng Bahrain sa United Nations o UN para bigyang otoridad ang mga member state na gumamit ng lahat ng kinakailangang paraan upang protektahan ang commercial shipping sa Strait of Hormuz. Nakatakdayang pagbotohan ng United Nations Security Council ngayong araw. Pero ang China na may kapangyarihang mag-veto nito, iginiit ang paggamit ng puwersa ng mga member states ay posibleng mas magpalala pa sa sitwasyon. Sinisiri ng China ang mahirap na pagdaan sa Strait of Hormuz sa illegal military operations ng Amerika at Israel kontra Iran. Mungkahi ng China magtigil putukan o mag-ceasefire. Sa gitna ng tensyon, kinondena ni Pope Leo XIV ang anyay karahasan na nagpapaluhod ngayon sa sangkatauhan. Hinimok din niya ang mga Katoliko na tulungan ang mga oppressed o pinahihirapan. Sinabi niya yan sa misa sa Basilica of St. John Lateran kung saan isinagawa ang washing of the feet ng 12 pari. Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Dahil sa sobrang init, hinimatay ang ilang dumagsa sa Maleldo 2026, ang bersyon ng Senakulo sa San Fernando, Pampanga,
kung saan may literal na nagpapapako sa krus. Nakatutok si Chino Gaston. Sa pagpasok ng mga kabayo at mga Romanong sundalo, nagsimula ang Maleldo 2026 sa crucifixion site sa San Pedro Cutod sa San Fernando, Pampanga. Dagsa ang mga manonood, kabilang na ang ilang dayuhan, gaya ng Katolikong si George Hatter mula Austria. I think it's interesting to see it live, you know? Because you read about it in the Bible, you hear it in Holy Week every time when you read the Gospel, but here seeing it live, it's completely different. Sa sobrang init, ilang manonood ang hinimatay at nilapatan ng Pangunang Lunas. Naging hamon din sa mga organizer ang mga taong gustong makalapit sa mga aktor sa senakulo. Pangunahing tampok sa Maleldo si Ruben Enaje na 37 taon nang ginagampanan ang papel bilang Hesukristo. Literal siyang ipinako sa isa sa 3 krus na natayo sa burol. Isang panatang kanyang sinimulang noong dekada 80 bilang pasasalamat sa pagaling mula sa aksidente sa trabaho. Taon-taon na lang sinasabi ni Ruben Enaje na magre-retiro na siya mula sa pagpapapako sa krus. Kaya ang tanong ng marami, ito na nga ba ang huling taon na pagganap niya bilang Hesukristo dito sa San Pedro Cutod sa San Fernando, Pampanga? Pagkatapos ng medical check-up at kaunting pahinga, humarap sa media sina Enaje at 2 napipisil na papalit sa kanya. Taon-taon, pinagdadasal ni Enaje ang kanyang kalusugan tuwing nasa krus. Pero kanina, iba raw ang kanyang ipinagdasal. Matigil na yung gira sa gitnang silangan ko. Ayun po yung pinalangin ko sa sa taas ng cross. Kasi 3 lang yung naglalaban, buong mundo na ang nasasaktan. Isa na tayo doon. Sa kabila ng mataas na presyo ng langis at init ay maraming dumayo, bagay na ikinagulat ng mga organizer. In-expect din natin na magkakaroon po ng epekto yung pong krisis na nangyayari ngayon. No? Pero nakita nyo naman, marami pa rin po. No? Ang napagkasunduan po naming estimate at this time ng ating pong PNP, dito po sa site is more or less 8,000. Yung pong mga naging bisita po natin. 15,000 naman kung bibilangin ang nasa 4 na iba pang crucifixion site sa San Fernando. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, matinding init o bigla ang pag-ulan sa ilang lugar ang dapat paghandaan hanggang sa matapos ang Semana Santa. Ngayong Biyernes Santo, pinakamainit sa Cotabato City na nakapagtala ng 41 degrees Celsius na heat index. May mga lugar din na may 40 degrees Celsius. Magpapatuloy ang maalisangang panahon hanggang sa Black Saturday at Easter Sunday. Posibleng umabot sa 42 degrees Celsius. Ang mainit na panahon, dulot pa rin yan ng easterlies na pwede ring magdulot ng localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas ng hapon at gabi sa malaking bahagi ng Mindanao at ilang panig ng Palawan. Pagsapit ng Easter Sunday, maaliwalas sa halos buong bansa sa umaga pero bandang hapon, unti-unting tataas ang tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Samar at Leyte Provinces, Cebu, Bohol, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Socsamgen, Caraga, Davao Region. Sa Metro Manila, maliit ang posibilidad ng ulan pero magdala pa rin ang payong kung may lakad sakaling magkaroon ng localized thunderstorms. Bawal muna mga party at ingay sa Boracay ngayong Biyernes Santo. Inilaan muna ng mga nagbabakasyon doon ang panahon para magnilay-nilay at mag-ayuno. Nakatutok doon live si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Mel, daan-daang deboto ang nakibahagi sa taunang Via Crucis o Stations of the Cross dito sa Boracay ngayong Biyernes Santo. Tahimik at payapa. Walang maririnig na malalakas na tugtog. Ito ang sitwasyon sa isla ng Boracay ngayong Good Friday. Ang maririnig lang kaninang umaga, ang dasal ng mga nagprosesyon sa beachfront. Ang Via Crucis o Stations of the Cross ang taunang aktibidad ng parokya sa Boracay. Ngayong taon, daan-daang deboto ang nakibahagi.
sa certificate of land na ngayon ay binabawi sa amin. Kaya in-offer namin yung mga intention namin dito. Hindi lang mga residente ang nakiisa sa Via Crucis, kundi pati mga nagbabakasyon. Tulad na lang ng grupo ni Thelma. Ano yung parang may misa, sabi kong ganun. Siyempre, Biyernes Santo, gusto namin ding magsimba, kaya sumama kami. Ayon sa Kura Paroko, mahigit 500 ang sumama sa Via Crucis ngayong taon. Hindi success yung hinahanap natin, kundi yung fruitfulness. No, maganda yung takbo ng Via Crucis, walang masyadong interruption, no? At maraming sumama. Bilang pag-obserba din sa Good Friday, kahit sagana sa pagkain sa Boracay, nag-ayuno at umiwas sa pagkain ng karne ang ilang turista. Simula kaninang alas 6 ng umaga, ipinagbawal na sa isla ang mga party at pagpapatugtog ng malakas. Tatagal yan hanggang alas 6 bukas ng umaga. Tonight po, more on kami, family dinner lang, to keep it solemn. Alam naman po natin ngayon na Holy Week, so bawal po talaga yung maingay. Mel, kaninang alas 12 ng tanghali, ginanap ang 7 last words sa simbahan. Sa ngayon, nagpapatuloy naman ang prosesyon ng religious images na nakalagay sa karosa. Mahigpit namang magbabantay ang otoridad upang masigurong sinusunod ang ilang restrictions. Mel? Maraming salamat sa iyo, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Pinagpapaliwanag ng LTFRB ang taxi sa Cebu na sobra umunong naningil ng pasahe sa isang K-pop idol. Nakatutok si Asina Imperial. 어쨌든 이제 300페소 정도 나온다는 걸 알고 있으니까 300보다 조금 넘게 부르면 일단 화내보자. Bago sumakay ng taxi, chinek na ni Tomorrow by Together o TXT member Choi Subin kung magkano ang pamasahe mula sa Mactan Cebu International Airport hanggang sa kanilang hotel. Ang lumabas daw na estimate, 300 pesos. Pero nang magtanong sila sa isang taxi driver, mas mataas ang singil nito. How much? 500? Bagaman 500 piso ang siningil ng driver, sumakay pa rin sa taxi si Subin at kanyang kaibigan. Patuloy din ang pagkuha nila ng video habang nasa biyahe. Nagpaliwanag ang driver kung bakit mas mahal ang pamasahe. Because the gas is very expensive. Pagkatapos, humirit ng mas mataas na singil ang driver. So how much? It's okay for you, only 1,000. 1,000? Yeah. No, he just said like 500. Kalaunay napakiusapan nila ang driver na ibaba ulit sa 500 piso ang kanilang babayaran. 아니 사실 500페소도 비싸게 준 건데 여기서 1,000페소를 불렀어요. Pero pagdating sa kanilang destinasyon, sinabi ni Subin na sinubukan ulit silang singilin ng driver ng 1,000 piso. Pero iginiit nilang 500 piso lang ang kanilang babayaran. Inisyuhan na ng LTFRB ng show cause order ang taxi operator para magpaliwanag. Batay sa inisyal na investigasyon, overcharging at deliberate non-use of the taxi meter ang ginawa ng driver. Pinasusuko rin ang lisensya ng sangkot na driver at ang license plate ng taxi. 30 araw na suspendido ang taxi. Sa isang pahayag, sinabi ni LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II na matibay na ebidensya ang nakuhang video. Dagdag pa niya, hindi ugali ng Pilipino ang ginawa ng driver. Huwag din anyang idahilan ng kahirapan dahil maraming Pilipino ang lumalaban ng patas. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang taxi driver. Nakatakda ang hearing sa April 21. Natunton ng GMA Regional TV ang taxi company sa Cebu City na may-ari ng unit na sinakyan ng K-pop idol. Ayon sa liaison officer nito, ikinalungkot nila ang insidente at magsasagawa ng sariling investigasyon. Ipatatawag ang driver para magpaliwanag. Tinutulungan din nila ang mga driver sa gitna ng pagmahal ng langis, tulad ng pagbaba ng renta at mas murang gasolina sa kanilang sariling dipo. Athena Imperial, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasunod po ng prosesyon ng Nazareno kaninang madaling araw, prosesyon naman ng Santo Inchero ang dinagsa sa Quiapo ngayong hapon. Nakatutok live si Mariz Zumal. Mariz! Emil, taimtim na ginunita ng mga Katoliko ang isa sa pinakabanal na araw sa buong taon, ang araw ng pagkamatay ng ating tagapagligtas na si Jesucristo ngayong Biyernes Santo.
Napuno ang Quiapo Church ng mga nakinig sa mga nagbahagi ng 7 palabras o ang 7 last words ni Jesus. Taimtim lahat, lalo sa pagpaparangal sa banal na krus kung saan inalala ang pagkamatay ni Jesus. Yung krus kasi dati, di ba, ay simbolo ng pamamahiya. Ngunit ngayon, naging instrumento na ito ng awa ng Diyos para sa atin. Pagkatapos ay idinaos na ang paglilibing o prosesyon ng Santo Entierro. Inikot sa mga barangay na sakop ng parokya ang imahe ng patay na Kristo kasama ang Mater Dolorosa o inang nagdadalamhati at iba pang mga santo. Para sa akin po kasi is sobrang kulang na hindi ako makarating dito sa mahal na po ng Nazareno kasi ito po yung simbahan na nilapitan ko nung ilang beses akong mag-exam, ng board exam. Then that time, yung father-in-law ko is nasa hospital, pero hindi niya ako binigo. Ito po yung araw na inaano namin yung paghihirap niya hanggang sa pagkamatay niya. Parang sinasabuhay namin yung pag-alaala naganap sa kanya. Ganon din sa buhay namin. Si Nanay Delia nakikiisa sa sakripisyo ni Maria dahil sinaktan din daw ang anak niya kahit wala umanong kasalanan. Bakit ganun? Sabi ko ganun. Wala naman pong kasalanan yung anak ko. Bakit siya pa po yung ginawang ng mga tao? Yung kaaway niya, hindi ko nga po alam kung bakit naging kaaway niya. Sa Balutondo, isang grupo naman ng mga kalalakihan ang nagpenitensya papasok sa isang chapel. May iba hinahampas ang likod at isang nagbuhat pa ng krus. Emil, itong mahabang pila na nakikita mo sa Plaza Miranda ay bahagi o pila para sa Veneration of the Cross o paghalik sa krus ng poong si Jesucristo. Samantala, patuloy naman yung paghihintay rito sa Plaza Miranda at sa paligid ng Quiapo Church ng mga deboto para sa pagbabalik ng Santo Entierro dito po sa simbahan. At pagkatapos po ng prosesyon ng Santo Entierro ay susundin na ang Magnum Silentium, Latin para sa Great Silence o panahon para sa pagninilay at pakikinig sa Panginoon. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Quiapo Church. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Mariz Umali. Mahalagang itanim sa isipan ng mga kabataan ang halaga ng pangangalaga sa kalikasan. Kaya kasabay ng pagpapatayo ng bagong Kapuso School Building sa Minalaba, Camarines Sur, nagtanim din tayo ng mga gulay at puno sa ilalim ng Kapuso sa Kalikasan Project. Sa munting bakura ni Rochelle sa Minalaba, Camarines Sur, unti-unting nagbubunga ang kanyang sipag at tiyaga. Sa bawat gulay na kanyang itinatanim, may naihahain siya sa kanilang hapag at naibebenta na rin ang ilan pandagdag sa pag-aaral ng anak. Ngayon po, gusto ko magtanim para mapalago, mapaghinabangan yung pag nagtanim, meron anihin. Kasi may pang-ulam na dyan na gugusihin, hindi nabibili. Kaya na magsagawa ang GMA Kapuso Foundation ng Kapuso ng Kalikasan Gulayan sa Paaralan Project sa Malitbog Elementary School kung saan nag-aaral ang anak ni Rochelle. Isa siya sa buong pusong nakiisa. Kasama ang iba pang magulang at estudyante, nagtanim tayo roon ng mga gulay tulad ng talong, sitaw at ampalaya. Nagtanim din tayo ng mga puno na magsisilbing proteksyon ng ating ipinatayong roon na kauna-unahang flood-resistant Kapuso School Building. Mahalaga po ang pagtatanim para po mabawasan na po ang pagbaha at para po meron na pong aanihin sa susunod. Namahagi na rin tayo ng mga school bag na may kumpletong school supplies sa mga incoming kinder to grade 2 students. Nawa po, ang bagong tayong Kapuso School sa Minalabak ay maging bunga ng pag-asa at simula ng mas magandang kinabukasan para sa mga kabataan. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, Metrobank Credit Card at Palawan Pay.
Ultimo, mga fire dancer ng Puerto Galera, iniinda ang taas presyo ng diesel. Pero todo pa rin ang kanilang mga pagtatanghal kagabi bago ang pagbabawal sa mga party roon ngayong Biyernes Santo. At nakatutok si Bam Alegre. Naglalagablab na mga bolang apoy, paikot-ikot at iniitsa-itsa pa. Habang hawak ang mga ito, may tumatumbling pa ha. Ang mga fire dancer na ito ang bumungad sa nightlife ng Puerto Galera kagabi, Huwebes Santo. Pero maging mga fire dancer, umaaray sa presyo ng diesel na gamit nila sa kanilang exhibition. Apektado talaga po kami kasi ang gamit po namin is diesel kasi mas matagal siyang mamatay. Bagaman relax ang vibe ng mga turista, nananatiling nakaalerto ang mga otoridad sa seguridad. May police visibility sa White Beach. Nadoble po ang deployment po ng aming LGU personnel. Katulong din po namin ang tourist police. Actually po halos lahat ng tourist attractions. May palibreng concert din kagabi. Kinaumagahan ng Biyernes Santo, tahimik na sa beach. May direktiba kasi ang lokal na pamahalaan na bawal ang malalakas na sounds ngayong araw. Pwede mag-relax, pwede mag-unwind, pwede pakinggan ang tunog ng mga alon. Pero bawal mag-ingay dito ngayon sa Puerto Galera ngayong Biyernes Santo bilang paggunita sa mahal na araw. Sa tala ng lokal na pamahalaan, nasa mahigit 12,000 na ang mga turista na bumisita rito mula noong Holy Monday. 7,000 ang dumating kahapon, Monday, Thursday, at ngayon inaasahan na 3,000 turista pa ang hahabol. Ang matahimik na aura ng Puerto Galera ngayon ang nakaakit sa barkada nila Angelica para magbakasyon dito. Yun yung maganda po dito kasi syempre iba-ibang religion tayo pero may ano pa din, paggalang pa din tayo sa mga kung ano yung dapat tahimik, dapat solemn pa din yung place. Sa tala ng lokal na pamahalaan, mas kaunti ang mga turista ngayon kumpara noong nakaraang taon dahil na rin daw sa oil price hike at sa mas mataas na pamasahe. Syempre naman po, alam naman po natin na we are experiencing crisis po talaga. So meron po tayong medyo maliit na pagbaba po ng number ng tourists po natin. Around 1,500 tourists po yung dinecline ng Puerto Galera from Monday hanggang kahapon po. Mula rito sa Puerto Galera, Bam Alegre, nakatutok 24 oras.